Maayong udto Sugbo, maayong udto Pilipinas. Kini ang Beyond the Headlines tinatong iyagyag ug ibisto ang mga abuso. Ug atong tabangan aron mga problema mas solusyonan. Uglabaw sa tanan atong ipalanog ang tingog sa komunidad. Pibis na karon, no? Abril 11, 2024. Ako si Dudong Moralio. Ug ako si Mildred Galarpe, maayong udto. Dong, Mm-mm. murag dinhi sa mong studio na nimaho ng pagkaon. Ano Kay man? nami mga umot kay nguyong dong. Ay, kastilan. Anyway, mga higala, aduna kitay mga bisita diri sa studio. Ang atong mga angels, mga ang atong mga MASCOM, atong mga communication students gikan sa University of the Visayas. Okay, so welcome Oh, to ug karon BTH. number 1 nga nabalik na si Solmax. Maayong pagbalik Solmax. Mm. Maayong udto nimo dinha. Karon dong nakabantay siguro mo the past few days ang atong katong mga junior content creators, ang atong junior Yes, reporters. oo. Aduna ni sila nasigpatan nga ubay-ubay nga mga posting nga mga naghirig na ba murag sa ato pang sa tawag pa nila ini gikapoy nga mga posting. Nagduko pa dong na gid mo ana. So Napoy nagbitay. napoy nagbitay nga kanang floating na tan-awon. So kanang nagmani mga estudyanteng nagpakabana dong. Oh, mao na nindot ka na siya kay instead of kanang just plain mga nag-TikTok or Nagduwag nag- ML. ML. So mas may na nga naamoy pagpagkabana po. No, di nato ingon nga di puta magduwa. It's part of growing up, di ba? Pero at least at the very early age sa inyo ang pagtubo, doon na pagpagkabana. Yeah. But it's simple using technology, no? Sa cellphone Saktong lang. paggamit sa cellphone. Naginaigo ini diri sa studio. So, dili na ingon nga di pud magduha kay Oh. part man na siya. So, naalay time, no? Pero og kamo ang mga bata ba is kining very mobile, no? Kanang duwa lakaw-lakaw mga batanon. So, daghan kong masugatan kaysa mga idara na, no? Sama diha Sama ni ninyo. Frank. Sama ni Frank idara na. Murag din kayo na makakuan lakaw-lakaw ba? Dili. Kung So, maglakaw-lakaw man gani, ang cellphone isud sa bulsa, Nya, isud sa bag. pareha ni Frank, mga lakaw-lakaw, napoy kagbay, unsa ang pag-shot-shot. Tuyang Frank, it's your day, Frank. It's your day. Si Tia sad. Anyway, So, so, mo na siya dagan ubay-ubay tang mga posting nga atong nakit-an nga mga naghirig. So ato ning ang chairman sa committee on kanang technical infrastructure committee sa City Hall, si Councilor Jerry Guardo. Taon na siya karon kay nani siya giatinan nga president. oh, sa Iloilo? Murag Yes. Councilors League. So, Pero gihatagan gyud ta niya. Hello? Hi Councilor Guardo, mayong udto. may odto sir, si Dodong ni. Si Mildred ni og si Dudong sa Sunstar Beyond the Headlines. Live ka karon, Ay. Councilor. Yes, kay Good morning, Bobo good sir morning. kanang Busy naka ka. sa Iloilo pero salamat kayo imong gitubag ang tawag. Mubo lang. So, Bobo lang sir kanang naami mga kanang mga junior reporters nga ubay-ubay ni ilang mga nakuha nga mga pictures kani bitang mga nagtakilid na nga mga poste na mga kahoy naapoy poste nga puthaw pero murag nadunot na dapit ang base. Nibaliko na ba? Ibaliko na kanang ni sa kanang asa ni ma-actionan sir sa imuha ba ning Technical Infrastructure Committee? yes, actually, being the chairman sa Technical Infrastructure Committee, no, on board na to ang mga different telco operators Okay. nag-operate diya sa Cebu City, like ang kaning Converge, ang Dito, ang Globe, ang PLD, PLDT, Sky Cable, no, Smart. So, regularly we meet up every Friday in the afternoon to tackle and discuss kana mga applications. And likewise, we naman gud tay gi-create nga team bitaw. We call this during the Quans ni Mayor Mike Rama, we organize a team ang kaning what we call the Spaghetti War Eradication Program. It has been operating for more than 3 years na. And before I became a chairman manggod sa TIC, wala gid ni siya, walay team has been created bitaw nga para pag-address kaning mga concerns regarding kanang nga bali nga mga poste, nga dahirig na, nga putol na, or mga sagwires, nga kuha na wala gyud. So
mo nang if you look at the sa ato ang kadalanan karon, actually kanang gitawag nga spaghetti wars, may accumulate na siya for more than 20 years because wala man gyud kanang regular nga naglimpyo ba, nag-clearing bitaw. So mo nang nabaga na kayo ang wire, hugaw na gyud tanaw. But actually in reality na only about 40% lang ang operational and functional. Uy. 60% Oh of my those wires, makita nyo sa kadalanan, are what we call dead wires, meaning they are no longer functional. So, mo na yung nakahugaw. So, mo na nga, that's the subject sa mo nga creation sa team para limpyuhan o tangtangon na ang mga dead wires nga it's no longer operational and functional. Then nagdalag kagubot, nagdalang o kanang hugaw, kunya hazard pud kayo, mo na dunay tendency nga dunay mga sakyanan, masangit sa wire, mag-drag ang wire, mabitad pagapil ang poste, mo na mga tumba, no? There are cases nga na nangitabo, di ba? So, so mo na nga kuan, being the chairman, since after I organized this team, every day gyud nagid na sila kuan sa ground. Nagid na sila assigned nga area. Unya we responded quickly kung dunay mga request from the different barangay. Kung dunay kuan nila nga naputol na, what we call that sa amo ang term sa mga telco, manananggal, no? Kanang nagbitay na. Kanang nabali na siya actually, pero naapagyapon ng poste. Kung siya nagpugong niya, because all the wires are attached to the pole. So mo na nagkuhan, but actually nabali na siya, mo na naglupad-lupad. That's what the term sa manananggal. And it's something is very common, no? Some area makita na siya. Another also nga kuan kay mga gabok na sad ng uban actually. In fact, I passed an ordinance, the single pole policy, unya ikang phase out na my plan is really to phase out all those kanang mga wooden pole kay they have been in existence for more than 20 years. Ang lifespan na nila actually is they're only good for 20 years ang kanang mga wooden pole, but some abot na ng mga 25 to 30 years, so medyo outdated na gid ba. So mo na nga they really have to be removed. So mo na nga ato nang gihinay-inayan every time na mga kuan nga poste, ato nang gipa-replace nila og mga concrete or metal pole na sa mga telco. So kami sa TIC, kung dunay madawat na mga request, we responded immediately, no? Ang among team very flexible. Kung asa to'y medyo high risk kayo, kunya need og immediate nga concern, then we go and respond immediately, quickly as a team. Kay isa man gud ang problema sa mga customer when they reported ang kaso sa PLDT, like for example, ang kanang poste is owned by PLDT. Ang problema, ang PLDT manggod cannot react dayon, cannot act sa request sa ilang customer kay all the other telcos are attached, mga wires sa Sky Cable, ang Globe na diha. So they still have to connect and coordinate with the different nga company, mga user assistance. Unlike sa among team, nag-create, naa naman, kompleto naman, naa na ang taga Globe, na ng taga PLDT, taga Sky Cable, taga Veco. So when we responded as a team, dali lang among pagtrabaho kay ma-detach na din ng mga naka-attach nga wire ba. Kay before you can remove a leaning pole or a broken pole, kinahanglan man og kanang kuan sa grupo bitaw sa team ba nga naa ang coordination with all the rest of the telco nga nag-operate diha. Naagid siya kay otherwise kung namo guni kuan ba ang nakita nako nga problema nila actually namo guni competition, direct competition gid ba. So mo na nga og dunay reklamo sa PLDT, nawag sila Globe, dugay kayang assistance, mo sa na boss ang Globe nga nga kuan nga nahitabo ba ang situation sa ground, but because we form a team and we unite them, so they have no other choice. But when we responded to a request, we work as a team, no? Holistic na ang mga approach para immediate, and then we can remove and then make the necessary nga replacement sa dahil sa poste. Kay naaman sila ang taga-Beco nga kuan. In fact, nakita nako sa ground handling sa TIC,
the reason why kuan I'm also posing for the single pole policy kay if you look at atong sidewalk no kuan this is what we call mga redundant pole ba mga unnecessary na ang poste diya Doble na. nikaon na siya sa atong sidewalk actually. Yes. Now actually supposedly pwede ra gyud actually di kan attach sa poste sa VECO no naman na sila kanang pole sharing agreement no I mean they can attach to the pole sa VECO but in between man gud na walay poste ba kay lagyo mo ang distance from pole to pole sa VECO so in between there must be a telco nga pole para makahang bitaw ang ilang wire no nga dili kayo drag ba kuan so ang nitabo man gud before ang nagkuan poste ang taga PLDT lang. So kung gusto mo attach ang taga Globe, di sila mosugot kay ilang kompetensya. So mo na ang Globe napugos og butang sa dugi ilang poste ang Globe. Para so instead nga usara ka poste in between, nahimo nang duha. Mo nang unnecessary na ba and these are kuan magud eating up our sidewalk. Nikaon na siya sa imong single pole policy noon, Pods. Iya pa magipas. Magkurman gud ang atong ordinance na akong gi-propose ba. When I propose this ordinance, nakita na akong problema ba nga there's already a redundancy sa pole which I feel ang uban are unnecessary na bitaw nga pwede na wala ba. Kay una nikaon sa atong sidewalk, nikaon sa atong pedestrian. So mo na nga yes. Yun na ba yung national law nga nag-govern ani nga mga okay, this is not only Cebu City, this is all over the country. Wala ba yun ini nga mga kind of policy ba or balaod ba nga nagkuan ani atong nasundon kay ang nakita nako wala gyud. It's really up to the local local nga government no how we enforce and implement ang discipline ang sa kaning mga telecom nga nag-operate. So in fact ang nakita nako when we organize this spaghetti wire education program, other LGUs also follow, no? Nag-create sila, giduplicate ang ato ang kuha na to business model. And in fact, now that we are also moving for underground installations overhead mga wires, so I pass an ordinance also for nakita nako on a long term. Actually, there's really a need for us to put all overhead wires underground na because of what we had experienced during Typhoon Odette nga it's really devastated yun ang the whole Cebu City total blackout ang atong experience and so many na disconnected ba ang atong communication bitaw so dagan yung kay napiktuhan na to so we saw that Cebu is not typhoon or disaster resilient at that time. So in order for us moving forward, in order for us to become a smart city and a disaster resilient city, so we have to put all overhead wires underground. No? I mean, not all. Ang kuan lang namo kanang major thoroughfare. Yeah, so this is what we call nga kuan. Ang nakita nako sa among direction setting namo sa telco sa TIC we can with the kuan programa sa ni Mayor Mike no nga kuan we can implement a hybrid solution meaning sa major thoroughfare we can put all these overhead wires along the main road underground but sa interior na nga part let's say katong sa mga sitio na we still maintain ang overhead wires but we have to enforce kanang standard ba standardization kay so when we say standardization meaning ang mga poste magud na sa mga sitio mga mubo kayo no so yes, this is what we call low lying wires no in fact I already passed an ordinance and it was already approved to raise at a minimum height limit ang ato ang mga overhead wires from 16 to himo ng 18 feet no kay ang kana magong 16 musag pa na siya moabot mo low na siya mga 15 to 14 feet ang so masangit na mga sakyanan na unya mo na gipatasan na nato and in order for us to reach that 18 feet ang height sa wires
kinanglan ato siyang patasan ang mga poste na. So muna nga we meet up with the telco and they are very supportive of the plan nga ato na lang standardize sa mga poste sa mga interior nga part, and we no longer accommodate mga wooden pole. Ang allowed lang ang mga concrete na pole niya, ang height niya sa poste tag-as na siya para ma-achieve na to ang katong minimum height requirement nga 18 feet. Kay sa amo magong nakuanan mga aksidente, common accident nga naitabo naa na sa mga interior nga part or even ang atong mga fire truck, mga maglisod sila pag-respond, mahinay ang ilang pag-responde sa sunog kay ang mga wire nga to sa interior nga parts sa sud na nga bahin sa mga Ubos sitio. kaayo. Ubos na kayo nya naman tay mga fire truck dagko kayo tag-as pa. So, ang ilang kuan mga sangit, so mo na nga you have to move slowly pag-respond, so mo na nga magka-cause of delay. So mo na nga we have to enforce a standard yun sa mga mga wires na and this include replacement sa mga concrete pole, ang iyang katason unya ang enforcement sa katong minimum height limit nga unya kana remove sad ang mga wooden pole, replace to the new concrete pole. Unya ang mga sad na mo, we have to regulate also ang kanang what we call mga cross wires ba. Kay nauban magpataka lang sa dugo ng labang. Magitan mo murag spider web ba. Murag jaywalking cons. Murag spider web ba nga tabok hugo sa gitanawon. So I mean we really have to enforce discipline sa kaning mga telco operator, and I have been keep on reminding them nga kamo may nakanegosyo dire, kamo may nakapahimulo sa ning so dapat you have also to nga tanaw sa ninyo ang kalimpyo o kanindot sa syudad. Kay wa ba mi kuana na no, kamo ba nakanegosyo di ang kuan. So in fact I even talk to Beco, ako na sila, you have to enforce kay kanin attach man sa inyo mga poste, so you have to enforce discipline sa kaning mga telco. I mean this could have been minimized ang kaning what we call the spaghetti wars kung doon na ganang maintain regularly ba from the pagsugod pa lang. Yes. But muna during my incumbency na in my leadership na, so ako I really have to maintain na consistent good kay isahay man gud og imong kuanan lang kanang maluya mawa bitaw mabungkag ang grupo ba. So I have to maintain and monitor good and let them make a report every week kung unsa ilang mga accomplishments sa ground. Okay. That kami makibalo me. Okay, Cons, I remember during sa time sa Udet, murag nahatag to og deadline si Mayor Mike Rama for the telcos o kanang other utilities nga ma-clean up ang mga spaghetti wires o ma-replace ning mga poles niya. Karon, as you mentioned, 60% of kaning mga wires are dead wires, mga dead lines. So unsa man ang challenge sa team pag-enforce aning single pole policy? Actually you have ikaw mismo nakapasar na ka sa mga balaod nga needed to make sure nga matarong ni atong mga utilities nga linya, pero nganong until now visible pa man kaayo gihapon ning mga kanang spider web nga wires sa ato ang dakbayan. Unsa ang challenges nato ani? Actually ang kuan gyud ang gi-create ng mga team sa lang ka team no nga kuan kay kani nga team mo kuan the whole Cebu City na. So ang among kuan nato, we focus on sa downtown area and then moving upward may padong sa uptown area. Then before me mo reach padong na sa different barangay nga sa especially sa mga major thoroughfare. But sa implementation na mo in between mo good along the way doon na may dagkan pa nga mga concerns sa barangay sa down to the city level nila nga bale mga lining pool, mga insert og mga kung namoy task na mga insert nga concerns from barangays. So mo na nga considering nga mas high risk man gud siya,
kay lisi ang reklamo nila na postikos nagdahiring na diri nagbabag na katumbahon na so what may lang choice but we have to respond immediately and quickly kay mas high risk man to siya nga kato nga situation rather than ang amuan nag-clean up lang ni sa mga mga dangling wars among gilimpyo gipangtangtang ang lead wars but of course kung doon ay mga special cases that need kanang emergency na bitaw nga respond ba so we really have to respond quickly sa kanang mga concern mo na nga mong program nga mo schedule na mo maguba gyud ang amo ang schedule so kinahanglan ka og more teams to address ani niya funds. Actually we already send a letter request sa mga telco and kuan ni Mayor Mike kuan but we're still awaiting a response sa mga telco ba ang kuan kaya ang uban magud in fact sa uban nga telco karon like kani mga sky cable mga kuan gagmay bitaw dili magud visible ang ilang kuan I mean di not operate citywide gid ba so some dili ka deployed sa team kuan except lang kaning ang dako ra man gud diha nga kuan actually ang Globe ug ang PLDT may dako presence ba nga kuan the rest of the kuan like ang dito they are new player so minimal lang kayo ang ilang kuan including ang Converge minimal lang sa kayo dili kayo massive pa ang ilang penetration bitaw kuan so more na ang kuan so mo na nga the bulk of the kuan personnel linesmen are actually coming from PLDT and Globe. Kunya PLDT, nasad kayo inana kakuan ang ilang management siguro, no? Ang kuan. So, muna nga, that's also a big challenge for us really. Nga kuan. So, ang amo na lang at least natay team that can respond immediately and quickly should there be need for emergency cases, no? Yeah. Especially during sa mga special mga events like kanong sinulog, mga procession. So we have to focus also our time and resources sa kaning mga preparations kay kana dako sad na nga kuan ba budiman sa the time bitaw sa clearing for the sinulog processional route. So and of course kung doon na sa mga emergency kuan si Mayor like medyo last year our team was really busy yun there is a carbon redevelopment bitaw dako makita gikuan diha kay gipang transfer ang poste after the kanang kuan sa park diha unya if you notice ang carbon karon gipang widen ang mga dalan di ba so ang kato mga posting nga nabilin sa tunga then we have to remove and transfer dito sa kilid and remove all the kuan so naay mga major nga mga projects at si Mayor nga needs sad og mga priority so we have to respond gyud sa gusto ni Mayor no hatagan na priority especially kung doon na sa mga sunog that's also another nga issue nga we send the team kay na yung mga poste nga nagbabag sa tunga after nasunog and dili ka penetrate ang ato ang mga government responders. So muna nga we set again the team for the clearing operation. So muna nga ang amog yung schedule maguba gyud no. We cannot kuan gyud the whole year nga dedicated gyud ang team for the spaghetti war. Clean up no. Dili gyud inyong team maka-focus sa clean up kay na may mga mabiyaan. In fact, there's another program that we created right now. Ang muna ni siyang standardization. I made a pilot area together with VECO kay ang kuan na gi-pilot na namo diya sa Pidilosario kuan nga ilan na gyung gikuan na implement na gyud namo gipang raise up na gyud namo ang mga poste to the minimum height requirement o nya ang anay may gitawag nga cross arm nga where ang mga wire masuspend siya mabitay siya mahang siya nga dili siya musag og maayo. So, nanay cross arm, it's now implemented by VECO. So, ang mga poste tanan mapatong siya, no? So unya gibandol na siya, gitangtang na ang mga dead wires. So, mo na ni supposedly ang team nga akong gi-create nga for the implementation sa standardization na gyud.
down to the city level ba niya. Considering nga pa may additional reinforcement sa team nga we can create nga gusto maguna ko nga there's still a separate team nga mo handle gyud sa spaghetti wars responding to mga emergency cases nga mga situations. Oo. And then laisa ang grupo nga magkuan na pag-implement na sa standardization na nga Standardization. program down to the secure level. So dako baya kayo syudad ba? Yun. We're talking about 80 Ito sa barangays. Imuhang ma-deploy. We're talking about 80 barangays nya. Pila ra ka kuan bitaw. So medyo mo ginang dako pang challenge nga much as we would like to, but again we just implement certain areas for a pilot lang akong i-showcase the mayor. But on a long term we're banking on the enforcement implementation sa ato ang underground installation sa mga overhead wire. So we just talk. I just talk sa meeting follow-up sa ato ang proponent no ang Converge under Dennis Uy who owns Converge. So he has another company ang Metalworks. Doon na sila existing project dito sa Makati, sa Clark nga kuan that they also implement ang kanang underground installations. So we already agreed. They already made presentations to Mayor Mike, and coverage is about mga 90 kilometers, no? Nga 90 kilometers of the major thoroughfare mo ilang i-kuan subject for the underground installation. So so with these 90 kilometers, this already covers the mga major nga mga roads sa city, Cebu City, major highways, no? Asa man ni magsugod cons from what place From to Bulacau, like for example, Bulacau in Bacalso all the way to Pidilsario, onya Capitol, Jones, onya dito pa do sa Talamban, San Jose de la Montaña. So ang kanag yung mga major diri sa downtown Colon area. So nya SRP, apila sa ng SRP. So ang kanang mga major road mo na like for example, major road sa kanang diha sa kanang sa Ayala, no? But when you talk about sa interior na pod kanang sa Kabankalan, that's already an interior nga part, no? So dili na ta maka-underground na nila, especially densely populated kayo, daghang mga balay-balay. So ana na mo implement ang ato ang overhead, but we have to implement ang katong standard na. Yes, so kana na kay medyo costly na sa daw on the part sa mga telco, and then mo dako sa ang capex ba sa ato ang mga bayranan na sa mga quad subscriber. Councilor, So pangutana ba? You're talking about underground. Pero I believe doon na kaning underground ga-initiate ang Visana Electric. For example, part of Rosario and kaning Osmeña Boulevard. What happened if katong gi-present Converge, no? Maghimo po sila dagan na kay buho. What would happen? no, actually ang katong gikuan ang what has been being implemented underground kanang sa the supposed that project is designed for the Sinulog na route, diba? Capitol Jones nya Pidilsario nya to kuan Mango Avenue. Isumpay lang. So gituyok siya, that's a carousel type nya Sinulog route, prioritizing ang Sinulog na route, but you know dako kayo ang what has been implemented is only ang mga Veco nga mga kuan. Yes. Mga electric wires. Ang Veco mahal man gud kayo ang capex ana niya. So ang for every 1 kilometer I think mabot og mga 100 million ang ilahang kuano niya. Ang kana magong capex, it will be passed on sa mga consumers ba. So medyo na burdensome ang mga magkonsumidor kay adto man ipasa, so man nga dako kayo ba ang cost bitaw. So while ang telco wasa to ma-enforce kay wa ma-implement kay you know what ang problema man gud, ang PLDT and Globe are directly competitor. So they have their own budget allocations. Kunya let's say kung mag ang budget ang Globe niya ilang i-underground, implement sila underground. Sige, this is the direction of the city, we will follow. So mag-budget mi kamong kagalingon, among i-underground among mga wires, but only for Globe. Dili ni mo lubong sa PLDT. So ang may tabo, maglungag ang Globe,
butang sa ilang tibol, lubong. Ang sunod na sad, mulungag na sad ang PLDT, butang sila. Pugaw kayo ang syudad. I mean, Yeah. you can just imagine, kapila mag-skabit, bitaw nga kuhan ba, so guba kayo nga itong mga sidewalk ba, By the dala way, na to. So, ang kanis, nga gikuan sa Converge, different we call that mga conduit pipe ba, o sa tubo pa ni sa kuan, mga siyam ni kabuk nga conduit pipe, ang ilang ilubong, no? So, unya, ilubong ni siya nila, so we only deal with one contractor to do the implementation sa infrastructure, like kaning Converge, no? Or Metroworks. So sila rin mo butang sa underground. Unya, ang katong mga telco, ang Globe, ang PLDT, sila, igo na lang sila mo insert sa ilang mga fiber optic, mga wires dito sa ilang designated nila nga kuan, nga katong lungag nila, no? So, and then, ang arrangement, ang kaning Metroworks, sila nila manguliktas sa telco. So wala na may labotan na. So sila na manguliktas sa rent dito sa mga telco kung pila ilang taripa, pila ilang standard nga rent nila. So consumer. Pero ang importante ani, ang importante ani Cons nga there's only one digging one digging from one on top of the other. Yeah, so kasi argued ang digging. We only allow ang katong Converge or Metroworks to do the infrastructure for the underground installation. So the city deal with only one major infrastructure company. Onya sila na bahala mangulikta. For them to recover ang ilang ROI, sila na say mangulikta dito sa telcos. And the good thing about their proposal, kay say given 20 or 25 years, no, nga makakuan sila sa ilang investment, ROI, return of investment nila, then after that it will be now turn over to the city government. So ang katong kuan after 25 years, ang mag-maintain ang Cebu City na, pero ang Cebu City na say maningil ngadto sa mga telco. So mo generate na income ang Cebu City government, no? So mura siya PPP. Yes. Private public partnership. Project proposal, Councilor. Yes, ang sa level karon. Yes, we are just waiting for them their formal offer from Kwan, but in principle nag-meet up na ni Mayor si Kwan, si Dennis Oy, the president itself, no? I was there during the meeting, and then last year, they're busy pencil pushing sa ilang mga financial runs, financial expenditures nila. Then I think they have already come up with a budget. And then they told me recently approved na ni Dennis Oy ang funds nila. So we are now working on the legal aspect na lang. So ang ilang lawyer, together with the lawyer ni Mayor Mike, silang attorney Colin, because when they submitted the unsolicited proposal, it will be endorsed to the Joint Venture Selection Committee, ang ilang proposal, and then review ang financial capability nila. Doon na sila yung mga prior projects ba, ang mga technicalities, ang mga agreement. So that will be reviewed thoroughly sa Joint Venture Selection Committee. And then kung it will be subject to Swiss challenge, no? So kung submit nila o niya i-publish na siya, kung naay mo challenge din, challenge, no? Kung pila ang i-offer. Kung wala mo challenge, then it will be awarded sa ilaha. So, and then kung awarded na sa ilaha, it will endorse to the council for approval, authorizing the mayor to sign the MOA na, to sign the contract with this company, and then the city government for an envelope the Cebu City government, si Mayor Mike Sadang Perma. So muna ang process. With the pace nga karon nga development, what do you think kanus sa kanima masugdan gyud time frame? Physical nagi activity na gyud ba kanang start na sa ilahang construction na timeline ani niya, Councilor? Actually ang among gihangyo sa ilaha nga they can initially, no, the proof of concept can be implemented. Gusto ni Mayor, diri sa ato ang ongoing construction sa package 1 sa BRT. Kay considering ongoing ang ato mga excavation works sa mga drainage. So mo nang gusto namo nga before sila ma-turn over ang project. So
Masabay sila, magadungan sila o kanang do the excavation for the underground installation of overhead wires para for the public to appreciate kay para makita sa publiko, nindot na kayo ang Jones o ang package sa buwan sa BRT, wala na yung mga wire, makita nimo sa kadalanan, underground na tanan, yung doon na yung drainage system, nya kuan. So it's going to be really a world class nga kuan, nga mode of transportation sa nato diha. O nya, so mo na ang among gihangyo nila, if they can implement, that's only good for 800 meters lang na siya. And then, dali naman actually pag-uman nila, ang kuwan na lang, ang legal aspect na lang, submission na lang. And, so, kana lang ang what we among gihangyo sa ilaha through sa executive, nga bisag mauna lang na nila ang kanang underground installation along Jones Avenue, aligned with the package 1 sa BRT nato, para for the public to appreciate. But the contract actually, the proposal, the joint venture agreement really covers the whole Cebu City, and that's about 90 kilometer ang ilang coverage. So Pilay cost ang amo lang 90 kilometers cons. wala pa sila mag-submit sa ilang nga kuan. Okay. Pilay ilang mga ilang budget expenditures, yeah. So ang ilang capex or opex kuan nila. So but among gingan nga, for sure when you submitted that, it should be kana makaya rasad sa mga telco, di ba? Nga kuan ba? There must be a prior or mutual agreement nga affordable rasad sa mga telco. Otherwise, dili sila magkasinabot, why morenta ba? Cons, this is my last question now, gikan sa kuha kaning ubalik ko gamay sa imo ang kuan katong one post policy, no? Kipanday naman gana nimo, no? Nahapit naman gud na. Kinsa may mo initiate ani kana ang city government or ang dominant owner of the post nga naa? Actually, gimiting na nako ng mga telco nga kuan, if we are going to enforce the one poll policy, yes, ordinance. There's no longer ownership, wala na mo ownership sa poste. So i-waive na ninyo ang shield na ninyo ang ownership sa Globe or PLDT. You can no longer claim nga amuan ang poste sa BECO. For the one poll policy, ang mabiling nga poste dia, it's owned by the city government. Okay. And ang kami na magbuot o kinsay amo ang pakuanon pa-attach nga kanang maka-attach nga kuan kay sa ilang mga good existing nga kuan, what they call that poll sharing agreement ba. So before ang BECO nga wire maka-attach sa PLDT nga poste, kinahanglan sila agreement, mananghid sila sa PLDT. Yes. Likewise, ang PLDT sad before siya maka-attach ang iyang wire sa poste sa Globe, kinahanglan siya mananghid mga yung consent. Yes. And that's the kind of the poll sharing agreement. Yes. Dugay kayo niya, kuan baya na kompetensya baya. So pangitaan nila nga lisod-lisoron o gatay ba, so negos kompetensya baya directly. So ginan nako, wala na mo. Once we already approved this single poll policy, all the poll in between sa mga poste sa BECO, it's already owned by the city government. Kami na magbuot, dili na mo ka-claim nga inyohan is PLDT, dili na mo ka-claim inyohan is sa Globe. Kami na, there's no longer a pool sharing agreement or contract. So tanang wire among ay allow nga magka-attach ra sila. Para diretso na, and then we can remove immediately ang mga posting, mga wooden pole nga tanaw na mog substandard. We can immediately remove and replace it with a concrete pole. So sa telco lang yun except the kuan kaning sa okay na naman ang existing line, power lines ang Visayan Electric. So ang kaning ang kaning single pole policy, this mo ni siya para sa katong mga telcos and other utilities. Yes. Una maklaro na to kay basig na ra ba ang pero nindot ni siya kung kay murag na ang legislation nga needed ba katong single pole policy, ang pag-come up with a standard height for the interior, so murag na sync kay kung atong underground ang 90 kilometers, mas naaman sa corresponding activity sa interior, making sure nga kanang ang Cebu City ang dunay control sa mga poste nga dili sa BECO. At the same time, naatay standard nga height.
Yeah, Okay. so that's precisely ang atuag yung direction Mm. for the standardization and everything. Mm. So nindot kang effort nila, no? Bitaw Unya murag kaning among mga video, mga oh, na support lang ni namo, amo ning yes. ipasa na nimo kay Kung basi walay Facebook page ang TIC, diin among mapasa para ma-share. Mm. kanang Actually, sige, pwede ra. Actually, nako'y page ako sa Jerry El Guardo nga page nako. Tuwag ipang post nako ang among mga accomplishment sa damo, no? So kung Manindot. doon na sila Okay. yung mga ato na concern, lang pwede namo lang. ni ihatag nimo kaning mga Oh, contribution. yeah, pwede ra. Dito na lang sa among page kay ga-monitor magid may announce sa mga comment pod, and then once nga paperless naman sa ta. Yes, Once mo gyud. we Action receive agad comment dayon kay nya. makita man dayon. Oh yeah, Anyway, so once we receive comment nya, ma-posted dito sa page namo, then magkakuha naman no, kaya ang among pangayoon lang ang full number lang, ang posted number. O nya na naman may database na, so dali ra Okay. kayo pag-responde lang. Nga kuan. okay. So Kun nindot. salamat kaayo in taon sa pagtubag sa among tawag kabaw Taas-taas yun. nagtaas gyud among nakuha sa imong oras. Mm. Salamat kay Okay, problema. Councilor Guardo. Yeah, thank you kayo for giving me also the time maka-share sa public, no. Ang ato ang gitrabaho, ang kauban ng mga TIC nga mga board, ang mga sakop sa mga telco, also the engineering department and the DPWH, Mm. the CCTO, ang atong taga Sito are also on board, Mm. manning the traffic, and also all the telco, also Beco, PLDT, Globe, dito Eastern Telecom, Sky Cable. So they are all part of the ato ang Spaghetti Wire Education Program, at likewise implementation and enforcement and responding to different concerns, emergency cases down to the different barangay level. Okay. Thank you, daghang salamat. Daghang Sa salamat buntag. Councilor Guardo. So, So, mao to si Councilor Jerry Guardo. Abi nimo, Dred, Mm-mm. paborito na ko yung nga pagkaon ng kuan ba. Usa sa akong paborito ang spaghetti. Pero kani nga klase ng spaghetti, di ko ganahan. Samok. Samok tanawon. Samok niya malisang ta nga kana bitaw Oo. mo kalit na nag-spark labi ra ron nga init kaayo na lagi ni commentary na mga hilis na. But anyway, naghisgot man gyud tag mga spaghetti wires. Kana siyang spaghetti wires mo na siya sa outdoor. Pero inside our residences na pagyapoy na si spaghetti wire. Mao ba di basig Octopus ba kanang octopus Mm. connection kanang connect to Mao the na. connect. So kana siya magbantay ta ani atong mga kanang power connections. Mamati So ta sa Vincent Electric. mamati ta aning tips, energy conservation tips sa Visayan Electric. Okay, so mao to ang tip, no? Pagbantay kay ang spaghetti wire sa gawas
Na pagbantay musod kay peligro na. Mao. Mm. So, padayon ta dong Mm. karong adlaw ni pagawas og administrative order si President Ferdinand Marcos Jr. Mm. kalabot aning pagdili sa mga government officials and personnel sa paggamit og siren, mga sirens, blinkers, and other similar nga mga signaling or flashing Nga dili devices authorized. nga dili authorized kay Actually, Dred, kuan na ni, reissue na ni siya kay remember mo during the time of late President Noynoy Aquino, in 2010. yeah, katong wangwang niya, Oo, katong wangwang, bawal no wangwang. Oo. kanang kuan gani magsuhi sa Oo. ning Overflow, counterflow. counterflow, Mm. grabe to siya kampanya na. Mm-mm. Ya kani gi-reiterate mo na gi-reissue sa atong current President Marcos Mm-mm. nga mao na siya. Doon na lay, of course, exception kay gamit Oo. man gini sa mga authorities. Yes, ang exemption, ang Mm. exempted ana dong mo din ni ang unsay prohibited no? Mm. Ang prohibit ang kaning sa Presidential Decree 96, gi-prohibit ang paggamit or ang attachment, mo attach imong Mm. sakyanan og siren. Sige na, okay na. Okay. Bell, hasta sa Siren. dining bell. Bell, horn, whistle, or similar gadgets that produce exceptionally loud. Mm. So, pareha pa ka na bitang usay bantay ka ng mga truck nga wug makuratan dagko kay Kasi gana na motor. Oh, Magpakuan silang, magpakusog no. silang tabutso. Loud or startling sound saka na makapakurat nga mga tingog kana Mm. including dome lights, blinkers, and other similar signaling or flashing devices to any motor vehicle except motor vehicles designated for official use by the Armed Forces of the Philippines, ang Philippine National Police ug ang National Bureau of Investigation, fire trucks, and hospital ambulances. So mo ni sila ang authorized nga mogamit ana. Actually, naana man ni siya. Gi-reiterate lang ni niya. Yes, kay No. nabantayan nga naay daghang mga abusado sa daan. Mogamit ani para lang mo counterflow para makalusot sa mo-avoid traffic. sa traffic. Oo. Uy, hinumdum mo atong Atong motor nga gigukod sa naligsa nagwangwang namatay. baya to siya. Lagi, Oo, nakuha biya to siya nga nagbutang day siya og wangwang. Di man to siya authorized. So kani I think dako ni siya nga challenge sa atong mga traffic enforcers Yes, ug sa LTO, Land Transportation Office nga HPG, no? HPG sa pagpatuman ni ini kay daghan sad ni kana lang gyud ang ako kana bang maglakaw ta niya makurat ang ni sirbato nimo nga ambi nimo sa paglingin nimo Motora, gamay ding motor kanang tinuod. inaana ba Abi makurat na mong ta sakyanan nga dako. kay Tugtana og naaman din motora. ni ang dili allowed kanang exceptionally loud og startling sound kanang makurat ta. Na siya. So hopefully ang atong mga agents sa LTO maka-monitor niini og ma-implement gid ni sila. So dong Naay breaking no? Sus natay breaking earlier lang this morning usa ka kanang nagkaon dito sa usa ka fast food Sus joint. nagkaon ra kasud sa tindahan. Kana No, mao ni tanay mo siya siya, mga higala. tanawan. Unsa bay nahitabo aning maong sakyanan nga ni Sulod man, gigutom sa siguro ni. gibuldos niya ni ang ning usa ka kan-ana no. So adunay usa ka sa mga naa dito sa sud ang Angol gamay no. naangol, May gani kay na-injuries. di kaya dako no. Pero at least ngano ba ni no? Kanang Unsa to siya nagliko na siya gikan by the way, earlier ako na istradred ang akong kanang mekaniko suki niya. Kato siya graduate kato siya 4-year course nga abot kaning automotive nga kurso niya na sa kuan sa Cebu si Charles. Charles, by the way, thank you guys paghatag na tong information niya. So unsa man So pag-analyze niya, posible kuno nga dako kunong point. Kanina dili na official, iya ra ning bana-bana. expert ba Expert niya siya. suito aning Murag mga naa makina. sa driver's error daw. Kay duha man kuno driver's error or failure, mechanical failure. So tan-aw niya, murag gadagan man kanang gikan man siya gadagan. Gikan siya niliko. Oo, gikan siya niliko. Kay ingon siya og possible man gud nga nadaot ang brake, no, do nawala ni gana. Pero ingon niya muna na siya mechanical error. Pero gikan man siya gadagan. So nganong na timing gyud diha sa idea ang pagpreno din sa mga crossing ya pagliko mahina mi ka. So ang imong brake kuan gyud imong ma-control pero kato siya kanang nakaabot man siya repita diha. So meaning dako kay posibilidad nga dili brake kun dili ikaduha ang tan-aw niya kanang driver's error kanang nalinga
or kanina hitabo man early sa morning, no? Instead of This break, morning. ang gasolina Oo. doon na, Oo. Murag nalingas siya or probably yun siya basig under influence of something. Like example, kaning bino, or you know, if not, lain na ba gipamati. ipamati sa lawas Oo. kaning pero tagtanaw nato ganiya sa picture, murag okay ra man driver, murag medyo edara na siya pero tanaw okay og napato sa gibati og gi-attack ba or kanang Oh, unsay kaya sa naman lawas. kato sa Mandawi nga, Yes, oo. nag-hypo di ay kay Nag-hypo, ubos oo. Pero iyang naman sugar. siya maayo man sa naging istorya Oo. sa atong mga pulis. So, probably intoxication sa alak buntag sayo pero kaning bual-bual beach kuan gani siya resort pwede man ka mag-inom-inom buntag sayo kay nabuntagan, nag-chill-chill mo sa dapin sa dagat. Wa ta kay walo unsay gikanan ani niya. So, usa na possibility sa kuan the driver's kuan Pero error. oh, So, murag daghan dako karon dong, no? ingon niya nga dako kuno posibilidad more even more than 50 according to Charlie nga even more than 50% murag nagyud sa driver ang error. Pero possible sad siya dong kanang Mechanical. i-try niya og brake but wala ni work ang iyang brake mo Oo. nalahos pero nahunong siya dito dong. Oh, pero ang ingon lagi niya nga og break pa kuno, layo pa kuno na kuan kay di man kuno diha lang nga area mag-brake. For example, na dan niya busy ang dan mo brake mi og gana ug naay mga Kato cruising siya kay murag lahos preno. man gid siya, no? Siya lahos man gyud siya. So something wrong kuan tan-awonon pa na ano wa ta kay balo. Mga Naani expert siya sa kuan. analysis ani siya. Oo. Mo na nga sus kanang yung aksidente na itong Di hibawan, mo no? Di matag-an. na ito matagan. Intawon ka sa katawo. Nagkaon lang. Balik sa katoy. Kaon ka niya. Basi burger. Oh. Di ba spaghetti wars? Spaghetti ba? So, Oo. lamit mo lang spaghetti diya. So, muna. Kurat, no? Huwag kakalibutan nga ni. Parehas sad gud sa kagahapon dong katuin taong katong nagsakay og katong ride hailing app ba Yes, nga namatay gid to dong ang duha. Yes, ang duha. Namatay to. Kani dread ba? Ako mo tanaw. I think we have to look kuan siguro. Kani po mga parking. Kani bitong kinahanglan siguro nga labi nag iniini atong mga building official na ni. Na og parking diha labi na inana na siguro murag harang nga something if whatever happen like this one dito lang ato sa murag kaning What if nato pole. mga bata at that time? Di ba? Ako mention kani ba kay murag kuan man ni siya kaning sa amin. So na parking area diha. So prone kayo sa nini nga hitabo. What if masig akong suggestion lang ba og if natay parking area tanaw po na railings ba? Na railings nga murag o dili railings or something hard. Barrier. Oh. Barrier nga. Ug dunay mahitabo nini dito sa kutob. Di po mo tindahan. Tindahan sa pero ang ato ani fast basig food. na ni siya drive-thru. Lahi mo drive-thru. Oh, pero basig na ni siya drive-thru mo nang walay harang. Di, ang drive-thru lahi po na siya kay parking area is different po man nagyanan sa drive-thru. Padagan diyang parking areas especially kaning mga inani nga muagi So, ang anyway, ako nang pasabot nga tanaw ta probably the structure of the kuan nga dunay mga harang-harang para nga dili mo lahos dili gud mo dito lahos sa naay o mga sa tao. mga tao. Okay, may gani kay kanang injury usa lang ka tawo ang nakahiagom og injuries. Problema na to kay kanira ba nga kananan kanang paboritos mga kabataan what if naay mga bata dito Diyos ko simbako lang. No? Nya kanira mga bual-bual is murag dako-dako na nga taon kay nadiya ang mga beach resorts daghan, nadiya ang mga white sands, nadiya ang diving nga sites, no? So, sige lang atong huwaton unsa ang investigasyon Official, sa kapulisan niini ug unsang hitabuan nga na dasmag man siya sud sa maong restaurant do. Anyway, ang katong kagahapon nga diin katulaging na di man gito di man maklarog na banggaan ba sila katubay nakabangga pero naamanggoy na naangol namatay man according ang to sa katong report nga nara sa speakers lane niya murag na nabangga sila sa road barrier. Nya road barrier is not really kanang taas, murag mubo na siya. Moto nalagpot. Wa sila yung ang motor wala na lahos pero natumba sila, ang driver nalagpot sa pikas lane. Timing naagi ang katong SUV. Oh, nya katong bay murag nabuna lang gito siya sa katong kuan pole. So kana mo nga unang ingon namo nga kanang ingon repita di ba for so long ato nang igdan nga atong bantay gyud ta diya. Bantay di ato inan sa atong tumulak atong sa part of the dam sakop man sa Talisay. Istorya nato nga murag sunod man ang disgrasya na diha. Mao gyud. So actually nihatag og statement ang Move It do nga kanang right na nagporman na sila gipang sila nang giapiman sa
ang daw ni Paul. Okay. Oh, ni giatiman na nila ang kaning ilahang unsa na Yes. ilahang agent or driver sa Move It namatay in town sa maong aksidente. Apil lang yang pasahero. Mao, before ta man namili tong ato sining pamasahon kadali ning atong mga comments. Si Hotfoot, suki na to si Hotfoot, no? Why can't they make this underground wiring initiative citywide? Tibuok syudad na lang para wala na'y mga poste. I think That's the na-explain. ideal. Nice That's the gid na siya. ideal, Kwan. That's the ideal. Pero ang problema manggod ko no sa interior kay gagmay ang daan. Dan. Oo. Si Benedict Valenzuela Navales, maayong udto ma'am sir. Maayong udto nimo diha Sir Benedict. O si Jasmine Pacana. Oy, Hasmin. Oo, unta kalingawan nila kada adlaw mahuman ra gyud na kuno og limpyo kung everyday lang, no? Si Angel, si Angel gigutom na ni. Si Jasmine lagi, good morning. Hi Mr. Moralio. Maayong udto sa tanan si Emily Incierto. Maayong udto nimo Ma'am Emily. Oh, Emily. Okay. Ofelia Velasco, good afternoon to all. Si kuan ka ganina si atong suki sini sa Marinas ni tan-aw to nato. So Max, walay maayong resulta sa bisag unsa nga pasubrahan. Balance jud dapat sakto. Okay, si Naldo Talio, salamat Cons Jerry Guardo. Okay. Tay oras so manamilit na ta. Di na to makuha na Di na ato to mato ba. kaya piki na ta sa oras. Nagsiga na ang mata ni Thea Jean sa Busio. Kasi ano tani, di bitaw mga higala. So salamat sa tanan nga ni appeal sa atong diskusyon, sa inyong mga opinion, ug sa inyong mga panglantaw nga gi-share sa atong programa karon. Katong wala nakaabot, pwede ninyo mapaminaw pagbalik ang episode sa Beyond the Headlines sa Facebook pages sa Sunstar Cebu, sa Super Balita ug Sunstar Philippines. Okay, ayaw mo kalimot pagpalit sa Sunstar Cebu ug Super Balita Cebu, ugma kahit ang dugang detalye naa didto. Ako si Dudong Moralio, maayong hapon kaninyong tanan. Ako si Mildred Galarpe, maayong hapon.